So, welcome back for another video. So, masaya akong i-share sa inyo na we got our first car talaga. And of course, car loan po ito, auto loan po ito. And i-share ko po sa inyo ngayon how we apply, ano yung mga requirements, ano yung nagiging process namin para makuha namin yung sasakyan. Of course, i-share ko sa inyo yung bawat details dito na pwede kong i-share lang ha. So, of course, hindi naman lahat na i-share ko. Pero I'm sure na kung nagbabala kayo or may plan kayong kumuha rin ng sasakyan, baka rin makatulong sa inyo yung mga tips na pwede kong i-share sa inyo. Ano nga ba yung mga requirements ngayong 2024 sa pagkukuha ng sasakyan. So please bear with me ha sa mga terminologies kasi nga I'm new to this sa mga auto loan na ito, sa mga process na ganito. I-share ko lang po sa inyo yung naging experience lang namin ng husband ko. So first of all, we are planning talaga na kumuha ng sasakyan kasi wala nga kaming sasakyan na 4 wheels. Ang meron kami e-bike tsaka motor lang. So plan kami matagal na rin naman. But this year talaga plan na namin na kumuha. So of course, nagka-canvas kami. Matagal na rin, like noong January pa, nag-canvas na kami. And by the end of the year, parang yun yung plan namin na kumuha nga. Hindi ko naman nakakalain na makakakuha pala kami ngayon. So nangyari po, syempre dahil ma-Facebook tayo, so nag-i-scroll lang ako. So dumaan po kasi sa feed ko, yung parang summer promo ng Toyota. So nakita ko doon, binyo ko siya. So tinignan ko yung mga details, yung mga variant, yung mga item nila. Ako naman, napapaisip ako, so legit kaya tong ganito. Kasi nga, syempre, mahirap na kung doon lang tayo makipag-transact, di ba? But of course, dahil promotional strategy talaga nila yung parang lowest down payment, mababala yung down payment, so, parang naano yung attention namin doon. So, nakita namin na nandun yung gusto namin na sasakyan. So, ang bet na bet ko talaga namin, and plan na talaga namin kukunin is yung race ko talaga din. Nakita namin na mababa yung kanyang down payment. So, ang ginawa ko, nag-message ako doon sa marketing officer ni Toyota, which is sa Toyota silang po kami kasi ito yung malapit sa amin. Hingi ako ng details regarding doon sa summer promo na yon, kung legit ba siya. So, nagtanong po ako. Then, share ko po sa inyo ngayon yung naging conversation po namin na nag-post nga ng promotion na yon. Then, yun, nagtanong lang ako. Hindi ko naman talaga balak na kumuha agad-agad. So, nagtanong lang ako sa mga details, baka kaya or what. Siyempre, hindi ko nga alam yung ganito. Kasi nga, first time din namin. Sabi ko, pahingi po quotation ng Race ECVT. Thank you. So, yun po kasi gusto namin variant. So, nag-reply po siya. Ito yung details. Ito po yung kukunin namin, yung G variant ba or yung E variant ba. So, nandito yung mga details. So, ayan po siya. So, kung gusto nyong makita, screenshot nyo na lang. Ito na nga po yung details na binigay niya. Nandito na rin yung price. Tapos, kung magkano yung down payment sa 15% base promo, tsaka sa 20% base promo, magkano yung 5 years to pay, yung monthly to pay niya. Then, yung mga previous niya, ito yung mga yon. Then, kayo na pong bahala mag-screenshot kung gusto nyo pong makita yung mga details dito. Anyway, subject for approval naman po. So, hindi porket nag-fill up tayo dito and pinasa natin is approved na agad. Hindi naman po ganon dahil evaluate and subject for approval pa rin po ito ng bangko. So, yun, nung na-review ko na yung details nitong kinukuha naming variant, tindihan ko na po yung quotation ng details po nitong race variant na kinuha namin. Tanong po ako kung ano pong requirements ng self-employed, ganyan. So, nag-reply naman po siya. Sabi niya po sa akin, business requirements po is, una, DTI or any business papers. Kahit anong business papers ba yan? So, pwede yon. Basta papered siya. And pangalawa, dapat may 3 months latest bank statement. And pangatlo, 2 government IDs po yung kailangan nila with proof of billing, Meralco bill, water bill, internet bill, cable. So, yan po daw. So, sabi niya dito pa, if wala pong bank statement, ma'am, okay lang naman po. So, yun, sabi niya. Then, sabi ko, paano po mag-apply? So, binigyan niya po ako ng application form, borrower information form. So, ito po yung mga details. Kung gusto niyo po siyang isa-isahin, paki-screenshot na lang din. Para kahit paano mapagnilay niya yung bawat details. So, dito po nakapaloob yung, of course, yung mga personal info natin. Tapos, kapag may wife tayo or may spouse tayo, yung co-borrower information natin, kasama rin po yun. Ito po yung mga kailangan na requirements ng co-borrower natin. Ito yung kailangan fill upan. Then, kapag na-fill upan nga daw po ito, yung mga application form, yung application form po na ito, yung borrower information form na ito, isasend ko rin po sa kanya. So, nung na-fill upan ko po, so of course, diba, parang nandun na yung interest ko kasi nag-fill up na ako dito. So, nung na-fill upan ko na po, so, sinend ko po sa kanya kasi kailangan niya daw yon para ma-process na daw po. Para running na rin po yung proseso. Then, sabi niya po sa akin, sabi niya, yung requirements na din po, ma'am, pa-send na rin po. So, okay lang naman daw kahit picture lang siya, sa malinaw lang yung pagkakakuha. Kasi ipiprint niya rin natin. Hindi ko alam kung ipiprint niya or digital din niya ipapasa yon. So, yun. Anyways, after na application form, ha, na nisinend
sinend ko sa kanya. So, kalaki po nun, magsasend na rin tayo ng requirements na kailangan like yung mga DTI or any business paper, government IDs, bank statements, ganyan, mga proof of billing. Yun po yung sinend ko sa kanya. But before that, of course, sini-I ko rin siya ha, yung itong marketing professional ni Toyota Silang. Tanong-tanong din po ako kung legit ba tong ganitong process. Email ako sa Toyota Silang. Nag-inform talaga ako kung legit po ba si Sir Miro na marketing professional niya kasi syempre, nagbibigay ako sa kanya ng details which is parang online transaction lang kami. So, meron po akong prosesong gano'n. Then, na-confirm ko na okay naman and legit naman is nagtuloy-tuloy na ako nakipag-transact sa kanya, nakipag-negotiate sa kanya. Actually, dapat hindi talaga ito matutuloy kasi nung nagpasa na ako ng application form, hindi na ako nag-follow up sa kanya kung ano nang ganap. Kasi nga, that time kasi parang nag-investigate ako kung tama ba yung ganitong proseso. Kasi syempre, car loan po ito or auto loan po ito. So, yun, parang hindi ako nag-follow up. Then, nag-message siya ulit sa akin. Pinalo up niya kung itutuloy ko pa daw ba yung application. Parang after 3 days. And sabi ko, sige sir, itutuloy ko. So, first time ko nga din. Kaya sabi niya, tutulungan ko po kayong ma-approve dito. Then, that time kasi parang nagkataon siya ng Sabado or Linggo ata. Yun, so syempre, di ba, walang bangko. So, sabi niya, may tatawag daw po sa amin. Ayan, entertain lang daw namin yung call. So, tumawag nga po. May tumawag po from Toyota Silang office mismo. Then, meron din pong tumawag from bank. So, PS Bank po yung unang tumawag sa amin. Then, pangalawa po si BDO. And nauna sa PS Bank. Si PS Bank po, after niya tumawag, parang after 2 days. So, nagpuli po siya ng 2 days. Nagkaroon po siya ng CI. Physical CI po. Pumunta po siya sa bahay. And nagtanong siya. Siyempre, nag-CI siya. Pinicturean niya yung bahay. Nagtanong siya. Of course, yung mga CI matters. Alam niyo na yon. So, after that, parang after 2 days, nag-inform po sa amin yung aming agent, si Sir Miro po, na approve na nga daw po kami sa bangko. Approvehan po kami is nagtutuloy-tuloy na po yung process. Nung na-approvehan po kami, ang bilis po ng process po. Approvehan po kami ng bank and explain po sa amin ng aming agent na kami po ay na-approve sa 20% base promo. Yun daw po yung approval sa amin ni bank. So, nasa sa amin kung i-grab namin yung kasi syempre mas mababa kasi yung down payment sa 15%, di ba? So, sige, sabi ko, grab natin to. So, tingnan natin kung papasa pa rin or ma-approve or matutuloy-tuloy. O legit ba talaga na makukuha natin tong ganito? So, ang bilis talaga ng pangyayari. So, lahat naman po ito ay pinag-isipan talaga din namin bago kami nag-decide na i-go ito. Kasi sayang po yung pagkakataon na na-aprubahan na kami ng bangko. So, baka kasi mawala and baka sa susunod na pagkakataon na kukuha kami, hindi kami ma-apruba. So, ginrab na rin po talaga namin yung pagkakataon na ito na na-approve kami and okay na yung mga requirements namin. Qualified kami dito. So, hindi naman po basta-basta rin talaga ma-qualified sa mga ganitong pa-auto loan talaga, lalo sa bangko. So, yun. Then, pina-advise kami na mag-down payment na kasi after ng down payment, kapag nag-down payment na po kami, within 3 days, marirelease na po yung aming car, yung aming sasakyan. That time, dahil decided na kami, nag-down payment na kami sa mismong Silang office, Toyota Silang office. And within 3 days, dapat ma-release daw yung sasakyan. So, Saturday kami nag-down payment no, then by Monday, na-release po yung aming sasakyan. So, that is the proof na na-releasean po kami ng aming first ever car. So, yun yung nagiging proseso ha. Napakabilis lang po talaga. Parang hindi kami nahirapan, hindi kami dumaan sa mga crucial na mga requirements or mga proseso. Talagang ang bilis lang po talaga pala. Meron ka lang talagang mga requirements na kinakailangan nila. So, anyways, yan po naging journey namin sa first ever car loan namin dito. Hindi ko napapahabain tong video na to kasi masyado na po siyang mahaba. So, happy kasi qualified kami sa ganitong responsibility. So, though it is responsibility pa rin, this is loan pa din po. But I'm so glad kasi qualified kami. Hindi kasi basta-basta talaga din ma-qualified sa ganito. Sa ordinaryong tao lang naman kami guys, hindi kami mayaman. So, kung kaya na ba talaga natin yung ganitong responsibility and capable na ba tayo sa ganitong pautang. And syempre, long term po ito kaya hindi po rin siya basta-basta. But anyways, kung gusto niyo ng part 2 ng video at kung may katanungan kayo, can comment down below. So, magbabasa ako niyan. Itatry ko siyang i-feature po So, itatry ko siyang sasagutin sa mga magko-comment sa video na ito regarding po sa nagiging process po sa aming car loan. So, yun naman po. I hope may natutunan kayo sa video ito. I hope nakatulong po itong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. And click yung bell button po para updated po kayo sa mga bago ko pa pong videos, sa mga bago ko pong mga isi-share sa inyo na videos. So, yun lamang po. Thank you for watching this video. Bye!